Naging mapayapa at ligtas daw ang paggunita ng undas ngayong taon. Ayon po yan sa Philippine National Police o PNP. Ayon kay PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates, wala silang naitalang anumang insidente na nakaapekto sa undas. Base po sa datos ng kapulisan, umabot sa higit 2.2 milyon na mga katao ang bumisita sa mga sementeryo sa buong bansa. Habang halos 200,000 naman sa mga kolumbaryo, mahigit 50,000 kapulisan ang pinakalat ng PNP para magbantay nitong undas. Mananatiling naka-heightened alert ang PNP hanggang ngayong araw para naman sa milyon-milyong inaasahang uuwi galing sa kani-kanilang probinsya. Kahapon po yan mga kapatid, nagsikip nga rin po ang daloy ng trapiko dyan sa NLEX. Pero kaninang umaga mapapansin natin na marami pa rin sa mga kapatid natin ang umuwi po dito sa Maynila. Samantala sa iba pang balita, posible naman daw unahin ng gobyerno na bawiin ang mga nakaw na yaman mula sa mga mambabatas at politiko na sangkot sa anomalya sa flood control projects. Ayon po kay DPWH Secretary Vince Dizon, uunahin nilang kasuhan yung mga opisyal na may malinaw na ebidensya na sangkot sa flood control projects tulad ng mga mambabatas na may-ari rin ng mismong construction companies. Inuuna raw ng ICI na hanapan ng mga ebidensyang naturang sangkot ng mga opisyales na nasa kanilang listahan para sila ang unang makasuhan at bawian ng yaman sa ilalim po yan ng forfeiture law. Isa yan sa mga low-hanging fruit na inuuna at sa mga susunod na linggo, yan na po yung mga kasong ipafile. In fact po, ang naging usapan po namin ng ICI, every week, 2 kaso ang ipafile. At nag-a-assemble na po sila ng mga iba't ibang kaso at isa po yan sa mga uunahin. Yan nga po ang tinig ni DPWH Secretary Vince Dizon. Samantala, nilinaw ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel na hindi ililipat sa mga LGU ang pagtatayo ng mga farm-to-market road projects. Sa panayam po ng programang ito, nilinaw ng kalihim na opsyon pa lamang ito na ipabid out sa mga LGU na may kakayahan at maganda ang track record. Una nang lumabas sa report ng Senate Finance Committee nitong Oktubre na aabot sa 10 bilyong piso ang overpriced na mga farm-to-market road project. Kaya simula sa susunod na taon, DA na mismong mga ngasiwa sa pagtatayo ng mga ito mula sa DPWH. Kabilang sa titig ng diskarte ng DA para rito ay ang pakikipagtulungan sa mga LGU para maitayo ang mga ito. Kasi ang problema biglang pinasa sa amin yan by starting January next year. And then yung unit namin handling that, as we have to rebuild it to its former level, former size. So for next year, we will really need the help of the LGUs and other government agencies to implement this properly and to ensure na talagang magawa lahat yan at sa tamang quality at sa tamang haba. Yan nga po ang tinig ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!